Samantala, para sa espesyal na panayam sa balitaan, narito ang ating kasamang si Emil Carion. Emil, magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, Vivian. At kamakailan lamang ang mga peace advocates ay nagtipon-tipon dito sa ating bansa, sa Pilipinas, kung saan kanilang pinag-usapan ang tunay na pagbangon at pagunlad ay makakamit sa gitna ng kapayapaan. Kaya ngayong umaga po ay kasama natin dito si Sharif Ibrahim Albani, isang peace advocate. Ganun din, siya po chairman at founding president itong Unity for Revival Foundation at maraming pang iba. Mamaya po ibabanggitin natin ang mga yan. Sharif, magandang umaga po, chairman. Magandang umaga at salamat sa inyong paggising ng napakaaga. Salamat naman kapatid na Emil. Una sa lahat, I would like to greet to my brother Christian, nyawa sa inyo ang tunay na kapayapaan. At sa mga kapatid kong Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala walbarakatuh. Yes, sir. Ano po ang inyong advokasya para sa kapayapaan, lalo na ngayon, ng ating mga kababayan ay apektado dito sa Yolanda? Ano po itong nakikita ninyong susi, ika nga, sa pamamagitan ng kapayapaan? Para sa akin kapatid na Emil, itong nangyayari sa atin yung tinatawag na natural calamity. This is a reawakening sa lahat ng mamamayan Pilipino. Napapanahon na po na kailangan tayong Pilipino ay magkaisa, magtulungan at magmahalan regardless of religion, color, tribe, race, para maipakita natin sa sambayan ng Pilipino na ang Muslim, Christian at mga katutubo ay nagkakaisa na. Sapagkat nakikita natin at lahat sa mga taong nagkakaisa, nandoon ang tinatawag na kayamanan, kapayapaan at kasaganaan. Sa mga tao hindi nagkakaisa, nagkakawatak-watak, nandoon yung tinatawag na parusa ng Diyos. At nakita ko po sa inyong event na katatapos lamang, itong Peace Prize Award, itong Gusi Peace Prize Award, ay buong mundo ang nakiisa sa atin, lalo dito sa Pilipinas. At kamakailan lang, kayo po ay napiling Chairman and Special Envoy nitong UNESCO World Philosophical Forum Philippines. Ano pong magiging mahalagang gampanin ng Pilipinas dito sa ganitong posisyon? Sa ganito po, itong Special Envoy for the World Philosophical Forum, as a Special Envoy to the Organization of Islamic Conference, na ipapakita natin sa sambayan ng Pilipino at sa buong mundo na ang Pilipinas ay nagkakaroon ng tinatawag na tunay na kapayapaan sa bansa natin. At ipapakita natin sa kanila kung papaano natin lutasin ang lahat ng mga problema dito. Marami pong problema ang bansa natin ngayon. Nandito na ang lahat ng problema. Yung tinatawag na multiparous problem, problem of mortality, child abuse, disease, corruption, terrorism, killing, kidnapping, ito na naman yung natural calamity nakikita natin. So ipaabot natin sa buong mundo na itong philosophical forum ay nananawagan sa mga intellectual leader, nananawagan sa mga rationalist thinkers, philosopher, na kailangan magkaisa ang buong mundo sapagkat sa pagkakaisa, makikita natin ang tinatawag na tunay na kapayapaan, tunay na kasaganaan sa bansa natin. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Particular po, bilang isang residente o native ng ating mga brother Muslims sa bahagi po ng Mindanao, paano niyo pong nakikita na magiging susi ang pagkakaisa ng ating mga kababayang Kristiyano at Muslim, lalo na yung nanggaling sa inyong lugar? Sa akin, as a peace advocate, ito po yung pananawagan natin. Nakikita natin dito na mayroon posibleng magkaisa ang Muslim pati Christian. Bakit nasabi ko may posibleng magkaisa ang Muslim pati Christian? Kailangan po natin sabihin sa mga Muslim natin, sa mga kapatid nating Kristiyano, a true Muslim is a true Christian, a true Christian is a true Muslim. So, what is Muslim? Muslim is an Arabic language, meaning believers within one true God. Ang tunay na Muslim na siya'y maawain, matulungin at mapagmahal. Hindi siya abusayap, hindi siya pumapatay ng tao, kundi siya ay tumutulong sa mamamayan Pilipino. Ay higit sa lahat sa tao. What is Christian?
Christian from the Gregorian language meaning Christus, anointed, napili ng Diyos. Ang tunay na Kristiyano kailangan maawain, matulungin at mapagmahal. So the Muslim in Christian, it was only uttering in the different language, but the vision, the concept, the wisdom, iisa lang. So there is no reason why na ang Muslim pati Christian ay hindi magkakaisa. Because the spirit of the brother Christian, the spirit of the brother Muslim, and a different spirit of the religion, galing po tayo sa Universal Creator. So this is the high time. Nanawagan po ako sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na mamamayang Pilipino, napapanahon na po. Kailangan tayo magkaisa, ang Muslim, Christian at mga katutubo, sapagkat ito lamang ang tunay na sagot sa tunay na pagbabago at tunay na kapayapaan ng bansa natin. At sa pamamagitan din po ng negosyo at iba't ibang pangangalakal, I understand, Chairman, meron din po kayong mga hakbangin para maipakita ang ganitong pagkakaisa tungo sa pagunlad. Kasama din po dito yung SIA, Exponentials Corporation. Paano niyo pong ginagawa ito, sir? Ang SIA Exponential Corporation is an asset management and investment company. We are an offshore company. We are linked with the World Muslim Consortium Funds. Itong SIA Exponential bilang isang Muslim sa Mindanao, we believe that Mindanao is the richest country in terms of natural resources. Nakatiwangwang po ngayon ang mga kayamanan natin sa Mindanao. May kasabihan pa that the Muslim people in Mindanao, Christian, they are sitting in the mountain of gold but they are bigger. So, ang aking pananaw, we have to rename the Muslim, the Christian. Ibalik po natin itong kayamanan natin. We have to convert into cash. Sapagkat dito sa bansa natin, ang kakulangan po sa bansa natin, yung tinatawag na livelihood. So, tulad ng sinasabi ko, maraming problema ang bansa natin. But the vital problem of our country, which is the abject poverty. Gutom po ang karamihan from Batanes to Tawi-Tawi. So, bilang isang businessman, nananawagan ako sa mga native, sa mga Kristiyano, sa Mindanao, Luzon and Visayas, magkaisa tayo at harapin natin ang katotohanan. Tayo po ang pinakamayaman sa buong daigdig. Gamitin po natin ang ating talino at kakayahan, lalong-lalo na ang ating resources. Sa Mindanao alone, with your respect, Brother Emil, we can sustain, Sulu Archipelago alone, we can sustain the entire Philippines kapag maganda po ang hangarin natin at maganda yung gagawin natin sa mga resources natin. Maraming salamat. At pinakahuli na po siguro, ang Bangladesh, kagabi lang, at nakita ko, nandyan kasama niyo si Mr. Bulu Chowdhury, ay nagpadala pa ng isang shipload ng donations at cash donation. Una sa lahat po, magpapasalamat ako sa ating mahal na ambasador ng Bangladesh at sa ating Prime Minister ng Bangladesh sapagkat nakikita nila na nangangailangan ng tulong ang mamamayan Pilipino, ang bansa natin. So nakita namin, umatin po kami doon, they donate $1 million at higit sa lahat ng isang barko na bigas para sa mga nasawi doon sa tinatawag na Yolanda natural calamity nangyayari doon. Okay. Maraming salamat po si Chairman Sharif Ibrahim Albani, isang peace advocate na nagpapatunay na ang pagkakaisa sa gitna ng relihiyon o anumang paniniwala ay ating maging direksyon para makaligtas tayo sa pagsubok na ito ng kalikasan.